So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawas up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest talunan sa balat ng social media, mga kahombre ko. Ang taong natutulog sa inidoro. Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Putang ina! Ang taong sumbong nanay nung nadurog sa social media. Yung nanang Remy ko, kinasuhang ka rin, ukininam. Ang pinakaduwag na tao sa balat ng Philippine history, mga kahombre ko. Ang taong kung sino-sino na lang ang papangalanan, babanggitin at idadamay para lang sa ikakaangat niya. The biggest kulaong, mga kahombre ko. Ang taong kahit na ano pang gawin, wala na! Hindi na natin ito papabangunin sa social media. At ito, Norman Gusgusin, mensahe ko sa'yo. Tandaan mo to, kapag binitawan na kita sa social media, hindi ka na pag-uusapan. Tingnan mo, ilang araw ako walang upload, bagsak na ang views mo. Sa tuwing hindi ako nag-a-upload sa'yo, huwag mong iisipin na ako'y umatras na. Ang ibig sabihin lang nun, meron akong ginagawa na ikakaganda at ikakabango lalo ng pangalan mong durog at amoy inidoro. Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Wala ba kayong mga kamay? Palakpakan ng inidoro sa ulo ang putang inang yan San Pablo'y hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa mga hindi po nakasubaybay, mga kahombre ko, meron na tayong tumataginting at kumikinang na 21 videos, mga kahombre ko, ukol kay Norman Gusgusin. At ayon po sa mga kupal na hinayupak na mga tao sa internet, ito daw ay gatas! Nagatas! 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 Mga kahombre ko, ilang milyon! Sa last video ay tinalakay natin ang mga impormasyon ukol kay Norman Gusgusin at ang pagsimula na nitong magalit sa harap ng kamera dahil daw sa dinadamay ang inaanak nito. Inaanak niya na hindi niya nabigyan ng kahit isang kusing. Ginamit niya lang yon, mga kahombre ko, para kahit papano may mapagbuntunan siya ng galit niya. Kinang ina mo, hindrotot ka talaga, puking ina mo, puking ina mo! Hayop ka, pati inaanak mo na minor de edad, dinamay mo sa kagaguhan mo, putang ina mo! Makagago! Makagago, putang ina mo! Pati inaanak ko na walang kinalaman, dinamay mo sa gusto mo pang magsinungaling sa harap ng kamera. Putang ina mo uli! Kasi kahit siya, hindi niya ako mahanapan ng butas. Huwag niyong kakalimutan. Naalala niyo ba last time? Nung pinakita niya yung aking challenger, tas napahiya siya ng sagad nang malaman niyang nakapangalan ito sa aking asawa. Pahiyang-pahiya. After nun, kabado na ang tarantado, mga kahombre ko. Hindi na po niya inulit yan at walang-wala na siyang nilabas na kapalpakan tungkol sa akin. Kasi in fairness to the guy, ano nga ba naman talagang mahahanap mo sa akin? Ano? Hanap pa! Baka sakaling tsumamba ka. Ang problema nga kasi, Norman Gusgusin, wala kang mahahanap sa akin. Kasi ako yung pinakatotoo sa buong social media. At yan ang kinakabagsak mo ngayon. Kasi kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapapabagsak. Sa storya na to, Norman Gusgusin, ang binangga mo ay ang katapat mo. Game over!
Sa mga naging live ni Gusgusin, mga kahombre ko, palagi nitong binabanggit si Kapitan Joey Suarez ng San Jose, Cavite, mga kahombre ko. At naisipan na ring tawagan at kausapin ni Gusgusin si Kapitan Suarez sa kanyang live. At dito, mga kahombre ko, nagmukha pong aso-aso o nagmukha lang na bata-bata. Nito ni Norman Gusgusin, ang ex-kapitan, mga kahombre ko, ng San Jose, Cavite. Yung si Toto Suarez, yung kapatid nun, si Kapitan Joey Suarez, bata ako yun. Grabe yun! Sumang-ayon po siya na bata lang siya ni Norman Gusgusin, mga kahombre ko, ha? Sinabi ko dyan sa vlog ko na bata kita. Totoo naman Oh. Grabe to! Tindi! Isang ex-kapitan o kapitan siya nung panahon na yun na nandun si Gusgusin. Bata-bata lang siya at oo daw? Ano yun? Anong klaseng kapitan o ex-kapitan yan, mga kahombre ko? Wow! That's amazing! Magpapabata ka pa dyan pa sa ganyang klase ng tao? Ano yun? Kap, yung bata mo dyan na si Igme, si Solis, nagtatapang-tapangan na naman ng pota. Wala yan, putang ina yan. Hindi yan. Ay, anong gusto ko, Kap? Yan ang gusto ko sa'yo, Kap. Dekalibre. Dekalibre. Isang shoutout dyan do sa bata akong kapitan ng Metro San Jose, si Kap Joey Suarez. Dekalibre. Wala nang tinira mo si Jimmy Solis, parang tumamlay. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Tumigil yan. Imaginein mo ito, ex-kapitan. Asawa mo na yung kapitana, partida na yan. Inilukluk mo ang pangalan mo at ang pagmumukha mo sa internet kung saay pinagmumura mo ang isang constituent mo na si Igme, si Konsehal Igme. Hindi ba mali itong pinaggagawa mo na ito? Dapat bilang isang ex-kapitan, no? O asawa ng kapitana, hindi ka ganyan magsalita. Dapat ikaw ang perfect example sa mga kababayan mo, sa mga kabarangay mo. Huwag kang ganyan. Kaya mga kahombre ko, alam nyo, sa totoo lang, napakahalaga po na ang mga kapitan ng bawat barangay ay sobrang ganda dapat ng pinag-aralan. Yan ang isa dapat sa maging obligasyon, no? Kapag tatakbo kang kapitan, dapat totoong meron kang malasakit sa barangay mo. Dapat may pinag-aralan kang mataas para maging maganda ang vision mo sa barangay mo. Hindi po pwede na ang mga barangay captain, mga kahombre ko, ganito ang pag-uutak. Kasi ito na nga po ang simula Nagsisimula po ang lahat, mga kahombre ko, sa barangay. Diba? Tapos simula pa lang, ganito na agad ang kapitan nyo, hindi maganda. Hindi magandang ehemplo to, mga kahombre ko. Nakakahiya to, legit. Eto pa. Hindi na kaya yan, boss. Bata pa lang ako, boss. Hindi nila kaya yan, sikap. Ay, puta. Ang daming mga killer dyan, Oy. boss. At hindi daw namin kakayanin itong Kapitan Suarez kasi marami daw killer. Bata pa lang ako, boss. Hindi nila kaya yan, sikap. Ay, puta. Ang daming mga killer dyan, Oy. boss. Nakakatakot yan. So nagbabanta ka na ngayon, Casper? Ulitin nga natin. Bata pa lang ako, boss. Hindi nila kaya yan, sikap. Ay, puta. Ang daming mga killer dyan, Oy, boss. Casper. Naku! Si Kapitan Suarez ay maraming killer. Bata pa lang ako, boss. Hindi nila kaya yan, sikap. Ay, puta. Ang daming mga killer dyan, Oy, boss. Casper. Totoo ba to, mga kahombre ko? Sinabi ni Casper to? Sa ex-kapitan? Ulitin nga natin. Bata pa lang ako, boss. Hindi nila kaya yan, sikap. Ay, puta. Ang daming mga killer dyan, Oy, boss. Casper. Nakakatakot naman palang pumunta dyan. Kasi mukhang marami daw killer, sabi ni Casper. Si Kapitan, ulitin nga natin. Bata pa lang ako, boss. Hindi nila kaya yan, sikap. Ay, puta. Ang daming mga killer dyan, Oy, boss. Casper. Hindi nila kaya, sikap, boss. Magdadalawang dekada ko ng kaibigan Kaya to. nga, boss. Diba? Magdadalawang dekada ko ng kaibigan to, kaya kilala nito pagkatao ko. Si Igmi lang? Oo naman. Oh my God! Ang dami daw pong killer ni Kapitan, mga kahombre ko. Sabi ni Casper, ulitin niya natin. Bata pa lang ako, boss. Hindi
nila kaya yan, sikap. Ay, puta! Tangina. Ang daming mga killer dyan, Oy, boss. Casper! Nakakatakot mga kahombre ko. Kahit ako, matatakot ako dyan. Matindi yan. Matindi pala to. Oh my God. Pinagkakakitaan ka ni Makagago pagka ikaw ang daming Pero si Makagago talaga ididimanda na ni Casper. Si boss ang gagastos eh, kaya si boss ang Dahil na yun, kumikita sa inyo yung gago na yun Galing sa isang kapitan o ex-kapitan, asawa ng kapitana ngayon, mga kahombre ko. Gago daw ako. Alam nyo, mga kahombre ko, alam naman ng lahat na ako si Makagago, di ba? Pero yung sabihan ako ng gago ng isang ex-opisyal, ex-barangay captain, mga kahombre ko, asawa ng kapitan ngayon, murahin ako ng ganyan, hindi to okay. Hindi to okay. Pasok na to! Pasok na to sa magiging reklamo ko sa DILG. Nako! Talagang mabigat-bigat ito, Kapitan Suarez, no? Bakit mo yan ginawa? Bakit ganyan ang mga lumalabas sa bunganga mo? Naturingan ka pa namang ex-kapitan. Hindi ka ba nahihiya na gantong kababa ang mga salita mo against sa ibang tao na hindi mo naman kabarangay? Partida na to, mga kahombre ko, hindi niya pa ako kabarangay. Paano na lang kung ito ay galit at kabarangay niya yung kinakagalitan niya? Imagine niyo paano to magsalita. Hindi niya nga ako kilala eh. Hindi ko nga siya nabanggit. Hindi ko kilala kung sino to. At minumura niya ako. Kilala mo ba ako, Kapitan? Hindi kita kilala. So bakit mo ko ijajadjagat o mumurahin kung di mo naman ako kilala? It's okay, public figure ako. Kaso lang hindi bagay sa bunganga mo eh. Kasi ex-kapitan barangay ka, tas asawa ka ng barangay captain ngayon, hindi ba ang pangit nun? May mali, may mali. At dito may pagbabanta pa, mga kahombre ko. Oo nga. Pumunta dyan sa San Jose. Sabi ko nga, kung nabalitaan namin, pakikiliti ko sa'yo eh. Ang hinangit mo dito lang, di yari yan. Kaya naman, Talagang may binabalak na hindi maganda itong Kapitan Suarez at itong si Norman Gusgusin sa akin doon sa lugar nila. Kung sakaling nakita nila ako doon. So nakakakabayan, mga kahombre ko, di ba? Kaso lang, Kapitan Suarez, for your information, mukhang mahal ako ng mga kabarangay mo. Yan ang hindi mo alam, di ba? Alam mo ba na napakarami kong messages na natatanggap galing sa iyong barangay matapos kong interviewin si konsehal? Ang dami. At niyayakap nila ako kasi wala naman akong ginagawang mali. In this case, mali ang kinampihan mo. Kasi tandaan mo, pinaglalaban ko lang ang tama at totoo dito. Hindi ako ang nasa mali, Kapitan. Dapat nag-research ka muna. Hindi ka dapat nagpadala. Diyos ko. At ito, mga kahombre ko, ito po ang naging sagot ni Kapitan kung bakit niya ito ginawa. No, nalibang lang ako sa tawag niya. Hindi na mauulit yun. Ibig sabihin, Kapitan, ginagawa mong biru-biruan lang ang lahat ng ito. Ang magmura sa kapwa-tao mo bilang ikaw ay ex-kapitan ay normal lang pala. Ikaw pa naman, ang ex na tatay ng barangay mo, tas ganyan kang mangwalang yan ng tao. Ibang tao ako ha, wala ako sa barangay mo. Pero ganyan kang magsalita. Papaano na sa mga kabarangay mo na kilala mo na anyway wala namang ibubuga, pagmumurahin mo na lang? Yun ba yun? Ganun ba yun? Kasi ako nga hindi mo ako kilala, pinagmumura mo ko, pinagbantaan nyo pa ako. Di ba? Ay, nako, Kapitan, na Kapitan. So anyway,
Mga kahombre ko, bilang isang Pilipino na naging OFW, matagal din ako naging OFW, naging sobrang hirap sa akin na humanap ng mapagpapadalahan ng pera. And actually, sa totoo lang, yung hard-earned money ko na yon, na pinaghirapan ko talaga, no sleep, a lot of hours of work, syempre ayaw ko na mabawasan yun. Imagine niyo mga kahombre ko, ang tataas po ng mga transaction fees ngayon sa iba't ibang mga napapadalahan natin ng pera. Mapa-application man yan or physical. So ngayon, buti na lang, dumating si TapTapSend mga kahombre ko. At meron ka pang extra $20 mga kahombre ko sa una mong pagpapadala using my code. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to. Dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang hinihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap-send mo na yan. Dahil sa post na ito, nag-react naman po si Gusgusin sa kanyang panibago at susunod na live. So yan ang kaso. O ayan o. Puking ina mo makagago. Ayan. Ayan. Kuhang-kuha mo na. Yan ang prima facie evidence. Maliwanag. Authenticated na yan. Huwag ka mag-alala. Authenticated na kaninang alas 10 ng umaga. Pina-authentic na ng abogado ko na ikaw nga yan. Pina-authentic na yan sa cybercrime ng Camp Crame na ikaw nga yan. Tanga! Yun ang tinatawag na prima facie evidence. Anong kaso? Sinabi mo rito na ako ay ex-convict, convicted criminal at scammer na wala pang napatunayan yan kahit isang beses. Kaya dalawa yung kaso mo. Ayun, kinang-ina mo. For your information, mga kahombre ko, para po ikaw ay makapagpa-authenticate ng isang pruweba sa PNP or sa NBI, first of all, it will take a long time. 1 month, maximum 2 months. Una, bakit ito ginagawa mga kahombre ko? Para mapatunayan na yung screenshot na yan ay legit. Okay? Pangatlo, mga kahombre ko, bakit po ito imposible? Una sa lahat, walang idea si Mangusin kung ako ba yan or kung sino ba yung kausap na yan ng kapitan na yan. Wala po siyang patunay na ako yan. So, unang reklamo pa lang, X na agad yan. Sino ba niloko mo, Gusgusin? Wala ka talagang kaalam-alam sa batas. At pangapat, at ito na ang last, mga kahombre ko. Ito pong ganitong klase ng pag-authenticate ay ginagawa lang sa indirect filing. Ibig sabihin, mga kahombre ko, ng indirect filing ay yung magrereklamo ka sa police, sa NBI. Ayan po yung indirect filing and it takes a lot of time. Kaya, mas madali ang tinatawag na direct filing or meron kang private na abogado na pupunta kayo straight sa prosecutor's office. In this case, sabi at haka-haka neto ni Gusgusin na ako daw ay kinasuhan niya ng patong-patong na kaso. Ayun, kinang-ina mo. Patong-patong na kaso mo ngayon. Mauubos na lahat ng kinita mo, kapapiyansa mo. Dadagdagan ko pa ng dadagdagan. At ngayon mga kamro ko, naiiyak na ako, naiihina po ako sa takot, no? Kasi grabe, napakarami daw nito. Takot na ako mga kahombre ko, sa totoo lang ha. Takot, naiiyak ako sa takot mga kahombre ko. And now, eto pa malupit dyan. Papaano ka magfa-file ng indirect filing kung nag-file ka na ng direct filing? Hindi po pwede yun. Isa lang ang pwede mong gawing pagfa-file. At
Ayon sa kanya, nakapag-file na siya ng direct, di ba? Pumunta siya sa Office of the Prosecutor. So, hindi na siya pwedeng mag-file ng indirect filing. Kita nyo na! Gaano tayo binubulag at pinapaikot-ikot ng kolokoy na ito. Norman Gusgusin. Yung mga luma mong aktingan, tulad noon, 2020s, hindi na e-epekto ngayon. Tandaan mo yan! Unfortunately for you, ang nakabangga mo ay yung katapat mo talaga. Yan kasi yun! Sa bawat isang tao sa atin, lahat po tayo mga kahombre ko may katapat. At unfortunately for him, ako ang kanyang katapat. Nakakalungkot no, Mangusin? Pero ganun yon. At alam ko yan, ramdam ko sa loob ko ang iyong pagkaduwag. Nanginginig ka na. Tansya ko yan. Something's coming your way. Abangan mo lang. At dito mga kahombre ko, may nagsabing isang netizen na kakasuhan daw niya si MG at yan ang gagamitin niyang evidence ay hindi naman si MG ang nag-chat kay Cap. Ako yung ka-chat ni Cap. Kaya po patunay. Sa anong irereklamo mo? Ano? Anyway, mga kahombre ko, nitong huling live din ni Gusgusin, nagawa nitong i-shoutout ang kanyang kaibigan at kakosa daw na si Egay Erice Jr., mga kahombre ko. Shout out. At syempre, yung kaibigan ko, yung kakosa ko, si Egay Erice Jr. Yan. Yan yung junior ni Congressman Egay Erice. Ayon po sa mga ulat, ito ay nahuli noon dahil sa isang buy-bust operation sa Pasay City. Ang pamagat pa nga ng kanyang video, Egay Erice lang, walang junior. Ayon sa katiwa-tiwalang source, ang pamilyang Erice ay hindi kinikilala si Gusgusin at hindi po ito affiliated sa kanya. Malamang mga kahombre ko, nung panahon na siya ay nasa kulungan, no? Baka nakasama niya po ito, si Junior. Pero hindi ibig sabihin noon, mga kahombre ko, ay siya ay affiliated sa pamilyang Erice. Wala pong kinalaman ang pamilyang Erice kay Norman Gusgusin. Isa lang din po itong pamilya na to na ginagamit niyang kakilala niya daw kuno. In hopes na matakot ako. Kasi gumagamit siya ng mga pangalan na mabibigat. Hindi! Ano bang akala mo matatakot ako sa mga pangalan mo, ha? Or else, gagawin ko yung mga ginagawa mong mga stupidong salita na pagbubuhuling ko pa kayo, paguntog-untogin ko pa kayo. Pang mababaw na tao yon, Gusgusin. Pang sobrang babaw na tao yon. Hindi ko gagawin yan. Kasi I respect these people. Wala naman silang ginagawa na masama sa akin. Hindi katulad mo na kahit sino na lang, kung mamura mo. Kung mapagbantaan mo. Wala naman totoo sa sinasabi mo Sa 100 pagbabanta mo, 100 at isang kasinungalingan lang pala yun. Walang iya ka? Ilang beses ko nang iniintay ang banta mo? Di ba? Sa daming tao mong pinagbantaan. Usually, dapat meron ka ng isang sementeryo para sa'yo. Kasi ikaw na yung biggest ever serial killer sa Pilipinas. Kung sakaling natutupad yung lumalabas sa bunganga mo. Kaso wala. Wala ka namang ginagawa Di ba? Husto ka lang sa salita, pananakot. Pero wala. Ikaw yung takot na takot. At tama na matakot ka kasi marami akong dalang baon para sa'yo at hindi lang ako. Hindi lang ako yung gusto kang pagbayarin. Okay lang sana kung ako lang Kaso maraming tao to, Norman Gusgusin. Isa-isa na itong lalabas kasi isa-isa na silang nagkakalakas ng loob na kahit nakakahiya, okay na yon. Basta masabi lang nila sa publiko yung ginawa mo sa kanilang kabulastugan. Hintayin mo yan. Sa live ni Gusgusin na ito, may nakausap itong isang kakosa niya, mga kahombre ko, at sinabing, gobernador daw siya dito. O, kosa! So sabihin kasi ako, matagal na ako nanahimik, no? Kasi hindi maganda dito kay Maka Oga. Oy, Oga, makinig ka, ha?
Ito yung bago ako magsasalita, ito yung tatak ko, ha? Sputnik, ha? Ha? Galing ako ng Munti, you believe in person, ha? Patingin muna nung Sputnik na tatak mo, Kosa. Ayun, ang laki ng tatak na ano, sa likod, oh. Meron pa dito isa. Meron pa dito sa likod. Ayan. Sputnik. Kosa, sinasabi, hindi raw ako Kosa eh. Hindi raw ako Sputnik, Kosa. Naririnig ba ako? Happy ba ako? Maliwanag, Kosa. Maliwanag ang boses mo. Okay, ang unang-una, gusto ko sabihin sa iyong makaunggab, si Francis Leo Marcos ay binoto namin bilang governor, ha? Tandaan mo yan, ha? Ang Sputnik, hindi para ipagyabang, ha? Siyempre, si Kosang Dog, hindi yan magyayabang na siya ay Sputnik. Ha? Kung hindi yan Sputnik, bakit binoto ng pangkat namin para maging governor yan? Ayun. Ha? Nagigigil ako sa iyo eh. Diyos ko Lord, gobernador daw talaga. Mga kahombre ko, hindi po tayo bababa sa ganyan. Pag Norman gusgusin ang kalaban natin, Norman gusgusin lang. Hindi ako papansin ng mga ganyang kaliit na mga influencer. Kung meron man, dun kayo sa iba. Norman gusgusin, focus lang ha, focus lang tayo dyan mga kahombre ko. Hindi mo magagawa yung diversionary tactics mo sa akin, boy! Ano ka ba? Iniisip mo ba kasi liit ng utak ko yung utak mo? Asa ka pa? At ang taong ito mga kahombre ko, yung nagtatanggol sa kanya ngayon, ay binabanatan dati. Si gusgusin sa kanyang social media. Ay, Gaga, makinig ka, ha? All out war na to, putang ina nyo. Yung idol nyo, fuck FLM. Yun, putahin nyo dun. Pagtanggol nyo, putang ina mo, FLM. Yan, mahusin. Kalabasa. Putang ina nyo. Ginagalit nyo ako eh. Nag-filter pa nga ng may balbas para hindi halata na siya ito. Ako pa ang sasabihan mo na kumakain ako ng pagpag dahil yung mga issue mo ng matagal na, nilalabas ko ulit. Tama? Pag kinakain, nakala ko ba mayaman, puta, kinakain pala nitong hindorotot na gagod to, pagpag. Di kumakain ka ng basura, yung mga pinakikita mo, puro recycle. Anong tawag mo dito? Hindi ba mas nakakasuka to? Hindi ba mas bagay dito yung sinabi mo? Di labas. Di po kinang ina mo, kumakain ka pala ng pagpag. Hindi ko na kailangan magsalita. Ikaw na mismo tumira sa sarili mo. Last month, maaalala natin dumayo si MG sa bahay ni Gusgusin. Kung saan naduwag ito at hindi lumabas sa kanyang bahay. Kahit nando naman siya. Eto po yung ebidensya. Gagawin ka namin katuwaan na mga supporter ko. Di ba? Taina mo makagago. Araw-araw kita mumurahin, taratado, minuminuto. Pukin ang ina mo. Dinahilan ni Gusgusin na wala ito sa BF Homes. At sa iba ito nakatira. Pumunta raw ng BF Homes at naggangangak daw. At nandoon daw ang bahay ko. Putang ina mo, ang bobo mo talaga. Putang ina mo, for the views ka lang talaga, hayop ka. Bakit ka dyan sa ibang bahay pumunta? Tang ina mo, BF Homes ka pang nalalaman, pupunta ka pala putang na.
Putay na sino ba taga dyan sa BF Homes? Ang bobo mo, poking ina mo. Meron po siyang live noon kung saan kinumpirma niyang sa BF Homes nga siya nakatira. Saan ka sa BF? Dalawa. Ito si Tadela, yan yung mga anak ko. Hindi sa BF, saan ka dito? International. Okay. Dito sa tabi ng Eros. Paano tayo ng... Dito sa tabi ng Eros. International. Dito sa tabi ng Eros. May isang video rin na may isa siyang parcel at napakita niya ang kanyang address. Huwag nating kakalimutan. Sa live lang na ito, mga kahombre ko, makikita nating nagmamaneho ito at namatahang pumasok ito mismo sa village ng BF Homes. Ang village kung saan pumunta si MG at ito ang patunay. So, kung i-zoom nyong mabuti, yan yun. Diyan ako nagpa-picture. Diyan siya lumabas. Sinungaling kan talaga. Grabe. Napakaduwag. Sinungaling talunan, mga kahombre ko. Wala na talaga to. Game over, man. Tapos ang laban. Okay ninam. Okay, Ninam. Noon lang, sari-saring mga influencers ang nadali ng LTO dahil sa mga action nilang nakuhanan rin ng sarili nilang mga kamera. Sa pagmamaneho rin ni Gusgusin, makikita natin itong nagmamaneho ng walang seatbelt at patuloy na gumagamit ng kanyang cellphone. Ay, naku, pare, bagsak naman nito. Shout out! Nakakatuwa. Natutuwa ako sa Igne. Labag ito sa RA 8750 or the Seatbelt Use Act of 99 at RA 10913 or Anti-Distracted Driving Act. Nananawagan po ako sa mga kahombre ko na nagtatrabaho sa LTO, atin po itong i-report. At baka dito na magsimula ang kalbaryo ni Norman Gusgusin. Maibalik ulit siya sa mga news. Nagkaroon po ng isang post si Food Genius Vlog, mga kahombre ko, kung saan nilabas nito ang conversation ni Gusgusin noon sa isang babae. What time ka nakauwi? Di na. Daming kailangan pirmahan dito sa office. Oh, grabe! Ang tibay talaga ni Bossing Norman. Mga 7 PM na po. I see. Sama ka ulit? Ikaw kasi, umuwi ka kagad? Aalis ako ulit. Kasi biyahe si Busy sa Singapore. Huwag mong ipaalam, club, na kasama ko kayo. Baka may mainggit. Di ba, boss? Marami naman nakakaalam na may sinama kang babae. Kanino kaya ako may pictures? Marami nga pero di nila alam kung sino. Baka isipin pa may nangyari sa atin. Hindi ko lang po alam, boss. Ganun ba yun? Umayos ka! Sige, gusto mo matanggal? Ano ba lagay natin dalawa? What time ka punta dito sa club? Mga 6 PM po. Ano nalagay natin dalawa pagkatapos ng Baguio escapade natin? Ano pong ibig nyo sabihin, boss? Gusto mo bang magkarelasyon sa akin? Nako, boss, delikado yan. Bakit naman? Alam mo na kung saan ako nakatira? Boss kita. Tsaka baka mahuli ka pa ng asawa mo, boss. Tsaka, boss, ba't ako? Wala lang. Trip lang. Natandaan mo ba house ko? Okay ba asawa ko? Tagal mo naman mag-reply. Hindi po Nagloloko po kasi yung net dito. Bakit di mo natandaan? First time ko pong pumunta sa lugar na yun, boss Akala asawa ko nagpunta ko Ilocos. Di niya alam na Baguio lang. I see. Okay ba asawa ko? Nakita mo na ba? Okay, nawalan nga ako. Nakita ko nga po sa FB. Maganda naman, boss. Ganun po ba? Lagot ka sa misis ko. Pag nalaman kasama ka sa Baguio, kasama pa kita sa kwarto.
Uy! Hala, bakit ako? Labas ako dyan, boss. Kasama nga ba kita sa kwarto? Kita tayo now? Baka hindi ako. Ikaw yung kasama ko. Hindi ako. Baka mabuntis ka. Oh! Magabol ka pa sa akin. Iyari tayo dyan. Tarantado ka talaga minuto. Okay, Ninam. Hindi po mangyayari yun, boss. Hindi ako mabubuntis. Bakit? Anong ginagawa mo? Pills, boss. Nasarapan ka ba sa akin? Yun totoong sagot. Umayos ka. Yun totoong sagot mo. Nasarapan ka ba sa akin? Medyo. Bakit medyo lang? 3 beses nga. Pagod ako, boss eh. Hala, 1 time lang. Baka mamaya i-deny mo na may nangyari sa atin. Huwag ka na magpagamit. Hala, bakit naman, boss? Hindi kaya ako magkakasakit sa'yo? Dapat pala nag-condom ako. Boss, wala naman akong sakit, no? Mas masarap sa'yo si Rufa. Tangina, si Rufa yun. Ewan ko, boss, bakit hindi mo itry? Baka magselos ka kasi kaya di ko na tinry. Oy, boss, hindi ah. Oy, may tama na siya sa akin. Lagot ka, binidyo ko yung nangyari sa atin. May sex scandal ka. Paano ba yan? Hala, wala, boss ah. Huwag ganun, boss. Kasi baka i-deny mo na nag-sex tayo. Ganon. Umayos ka. May nangyari sa atin o wala? Yung totoo. Bakit, boss? Hindi mo ba alam? Siyempre, masarap madinig ulit yung totoo. Meron. Ilang beses? Isa lang po, di ba? Isa lang nga. Anong araw nga tayo nag-sex at anong oras nga yun? Hindi ko na po matandaan, boss. Isipin mo mabuti. May premyo ka sa akin pag naisip mo. Bakit, boss? Importante ba talaga yon? Para may premyo ka. Siyempre, importante yon dahil baka mamaya hindi. Gabi yon, boss. Anong araw? Tuesday, boss. Okay, may tip ka sa akin mamaya. Magkanong gusto mo? Hindi naman totoo yan eh. Bakit? Wala lang po. Kung di mo ako, boss, papayag ka kaya? Totoo, bibigyan kita. Magkano gusto mo? Papayag saan po? Na makipag-sex sa akin. Trabaho lang naman po, di ba nating personal? Kaya papayag po ako. Saan sila nagpunta nun? Dapat maging proud ka niyan kasi nakasex mo ang boss mo. Inakit mo kasi ako kaya may nangyari sa atin. Hindi ka ba nahihiya na alam nila na may nangyari sa atin? Sanay na po ako. Inakit mo kasi ako. Kung di ka naghubad, walang mangyayari sa atin. Anyway, nag-enjoy ako. Oo. Hindi naman po kita inakit, boss eh. Bakit may nangyari sa atin? Ang galing mo pala sa kama. Natutulog nga po ako eh. Bigla mo po akong ginising. Ano nga sabi ko sa'yo nung ginising kita? Kung gusto kong malahian ng Marcos. Bakit ka nag-pills kung gusto mong malahian ng Marcos? Sabi ko sa'yo, ayoko ng Marcos. Bakit ka pumayag? Gusto mo din? Type mo ko, no? Grabe! Napakatindi pong liver lover boy nito. Kaso yung liver nasa, nasa labi. Tindi nito, mga boss, ha? Atibay talaga. Idol! Tuling-tuli ka talaga! Para sa akin, tulin-tuli ka. Nasa likod mo ko! Nasa likod mo ko. Hindi kita iiwan. Kahit ano mangyari, hindi kita iiwan. Tarantado ka, minuto. Tukmol ka, makagago, minuto. Nasubukan ko kung kumita ng 27 million sa loob lang ng 5 minutes na PK. Na nag-PK ako sa TikTok. Napakasinungaling talaga. Kakaiba talaga to, mga kahombre ko. Dahil sa kumalat ang CP number ni Gusgusin, nagawa nitong magpalit daw at pinakita mismo ang bill niya sa Globe. Alam mo, 4 ang platinum account ko sa Globe. 5 ang platinum account ko sa Globe. Isang tawag ko lang sa Globe, palitan yung number ko, itong number ang gusto ko. Bang! Napalitan na agad without changing my SIM card. Gusto mo makita yung binabayaran kong bill sa Globe? Ito pakikita ko sa'yo. Kababayad ko lang kahapon. Ayan yung bill ko sa Globe. Ang haba, no? Ayan yung bill ko sa Globe, Anim yung platinum account ko sa Globe. 6 kasama yung wifi. 6 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alam mo ba kung magkano yung platinum ko isa? 7,999. So, ibig sabihin, 50,000 buwan-buwan ang binabayaran ko.
Buwan-buwan. 50,000 buwan-buwan ang binabayaran ko sa Globe. Kaya madali sa akin magpalit ng numero. Bill nga ba yan sa Globe? O resibo yan ng restaurant? Mga kahombre ko, ang kumakalat pong number ni Gusgusin, huwag niyong i-message yan ha. Masama yan mga kahombre ko. Yan po kung saan-saan na kumalat. Hindi ko lang alam kung sure. O eto, for example, ito po. So makikita natin na 0917 ang kanyang number mga kahombre ko. So yung number na yan mga kahombre ko ay postpaid. 0917. So, ngayon ka lang ba nakarinig ng Globe One app, Gusgusin, ha? Hindi mo alam yon? Nanggigigil talaga ako sa'yo. Napakasinungaling mo! Diyos ko! Ayon kay Gusgusin, siya raw ang siga ng Ilocos Norte, mga kahombre ko. Puta na ako siga sa Ilocos Norte, nakaharang ako ng lamesa dyan, pati yung Michael Parinas nga, inahamon ko na suntukan niya mismo sa Java Hotel sa Lawag. Pag pumasok ako lasing sa Port Ilocanja, sa Casino Pilipino, hindi na makapasok yung mga Parinas doon. Wow! Sa akin nga, hindi ka makapalag kay Mr. Michael Farinas pa kaya? Putragis ka talaga, napakasinungaling mo. Alam ba, barkada ko yan? Barkada ko si Ronald. Pag dumayo ako ng Ilocos Sur, ang barkada ko yung panganay ni Chavit, si Ronald mismo. Yeah, man. Kasosyo ko yan sa Metro. Nako! Napakasinungaling mong talaga! Ayon sa legitimate source, hindi niya po kaibigan si Ronald Singson, mga kahombre ko. Hindi talaga. No chance. Hindi talaga posible yun, mga kahombre ko. Okay? Hindi pa ba naman tayo masasanay, mga kahombre ko, sa mga patakbo ng tao na ito? Ganyan naman talaga siya, di ba? Lahat na lang kilala niya. Lahat na lang na makapicture niya sikat. Tropa niya, bata niya, best friend niya, kasabay niyang lumaki, or else ka-business partner niya. Di ba? Hindi pa ba kayo masasanay? Anyway, mga kahombre ko, dito na muna nagtatapos. At hopefully na-enjoy niyo ito kasi marami pa susunod. One love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.